Si Jeron Teng ay inaalok na raw ng San Miguel Beermen sa Phoenix Fuel Masters kapalit ni Richie Rivero. Ang tanong, papayag kaya ang Phoenix dito? Meron kasing mga lumalabas na balita na baka daw itong si Rivero ay o-offeran ng malaking contract ng San Miguel para siya ay lumipat na dito sa SMB. Alam natin na si Rivero ay merong existing contract sa Phoenix, kakapirma lang yan. Pero hindi naman natin maialis yung posibilidad na pwedeng mag-offer at San Miguel. At kung itong si Rivero ay magdesisyon na gusto niya lumipat dito sa SMB, aba mape-pressure niyan itong Phoenix na i-trade ang nabanggit na player. Dahil syempre kung yung player ay nag-request na ng trade, syempre yung team niyan ay gagawa ng paraan para maalis na yung player dahil kung hindi mo ite-trade yung player, maapektuhan syempre yung chemistry ng mga koponan, lalo na at alam ng teammates niya na yung player na nakasama nila ngayon ay ayaw na doon sa team. Kaya nga kinakailangan siguro talaga na kung itong si Richie Rivero ay makumbinsi na mag-request ng trade sa San Miguel, kinakailangan gumawa ng hakbang ng Phoenix para ito'y matrade. So ang tanong, fair ba yung Richie Rivero for Jeron Teng kung sakasakali? Sa tingin ko fair yan. Dahil si Jeron Teng, kahit na bangko yan sa San Miguel ngayon, kung napapanood ninyo, nung ito'y nabibigyan ng playing time sa Alaska at sa Converge, double figure scorer din ito parang si Richie Rivero. At yan ang dahilan kung bakit ngayon yan ang gustong i-trade ng San Miguel dahil alam nila high value player itong si Jeron Teng. Baka samahan pa ng San Miguel ng isang first round draft pick para ito si Richie Rivero ay tuluyan na nilang makuha. Kung si Rivero mapunta dito sa San Miguel Beermen, sigurado na ito yung magkakaroon ng major contribution doon sa team. Dahil yung laro ni Richie Rivero, alam naman natin, point guard yan, pwede ring small forward, pwede ring shooting guard. At ilang beses na niya napakita, kaya niya 20, 30, 40 puntos. Kaya malaking tulong to at magiging magandang tandem sila ni CJ Perez sa SMB. Lex Road Warriors ngayon ay tahimik pero maganda ang nilalaro dito sa PBA. Kaya medyo nakakalungkot yung balita na baka daw pipitasin na ng TNT tropa ito si Robert Bolick mula sa NLEX at isasama doon sa lineup nila kapalit naman nitong si Jordan Heading. Mukhang mas gusto raw ng TNT na makuha na ito si Bolick kaysa kay Heading dahil napansin natin dito kay Jordan Heading at sigurado ko baka nakita na rin to ng management, no? Na itong si Jordan Heading palaging nai-injure pagdating ng playoffs. Kasi yung daw to si Jordan Heading, meron tong history ng back injury. At napansin natin na kapag sunod-sunod na yung games at ganyan sa playoffs, ganyan halos every other day naglalaro sila. Parang doon niya iniinda yung kanyang injury at madalas ay hindi ito nakakapaglaro ng 100% or totally hindi naglalaro doon sa game. Kaya ang gusto raw ngayon kunin ng TNT ay yung player talaga na magiging ready pag mayroong playoffs. Kaya nga itong si Coach Chot Reyes daw ay interesado na makuha si Robert Bolick mula sa NLEX. Siyempre dahil mag-sister teams yan, hindi po pwede na direktang ibigay ng NLEX si Robert Bolick dito sa TNT for RR Pugoy. Kinakailangan nilang idaan yan sa Blackwater Bossing or sa iba pang mga teams. Kung ano pa man ang magiging ending daw niyan, si Robert Bolick mapupunta sa TNT tropa at ito si Jordan Heading naman sa NLEX. Medyo disappointing yan sa index dahil of course alam nating magaling na player si Heading pero yun nga gaya mo nabanggit natin meron tong history ng injury kaya most likely ang mananalo sa trade na to talaga ay ang TNT tropa. Ang lakas ng TNT kung magkakataon, no? Meron silang Robert Bolick, nandiyan pa si Jason Castro, si Reynan Batak at kung totoo yung balita baka si Cedric Barefield makuha na rin nila. Kaya ito na talaga yung magiging malaking pagbabago dito sa koponan ng Blackwater ng TNT tropang 5G. At sa NLEX naman, well, hindi na nakapagtataka yan dahil kung yung maalala, si Calvin Aftana galing din sa kanila at ibinigay dito sa TNT, pati na yung draft rights kay Mikey.